Minsan guys is nalilimitahan yung ating internet range dahil sa mga blockage ng ating bahay. Most commonly kung dalawang palapag ang inyong bahay is sa second floor minsan hindi na nare-range yung internet or yung wifi connection doon. So in this video guys is ituturo ko kung paano natin siya masolusyonan. So for example guys is dito sa first floor, dito nakasalpak ang inyong main router. So depende yan sa inyong provider. Pwedeng Globe, pwedeng Smart, pwedeng PLDT, pwedeng Converge. And then dito sa second floor naman guys is dito tayo mag-i-install ng secondary router, which is the Tenda router. So kailangan lang natin maglatag ng LAN cable na galing sa ating main router papunta sa secondary router. So, para ma-enjoy mo yung wifi mo, kung nasa second floor ka, doon ka sa second router na ko-connect. Kung doon ka naman sa first floor, is doon ka na sa main router ko-connect. So, parang mag-i-interchange lang yung wifi mo. So, at least sa paraan na yun guys is, nag-i-interchange ka lang ng network. So, kahit nandun ka sa second floor is, nagagamit mo pa rin yung wifi mo. So, yan. Let's proceed dun sa paano install yung ating Tenda router. Ayan guys, ito yung ating Tenda F3 router na gagamitin natin as second router. So, kung titingnan nyo sa kanyang likod guys, is meron siyang dito yung kanyang reset button. Ito yung kanyang power port. Ito yung kanyang mga LAN ports and then one port na isa. Yan guys, yung blue. So, sa setup na ito is kailangan natin ng LAN cable. Yan. Ito yung pinaka-basic na kailangan natin kung gagawin nating second router itong Tenda F3 na to. So, ito guys, ang purpose ng LAN cable is ito yung magbibigay ng internet sa ating router. And then, ito naman is compatible sa kahit anong network such as PLDT, Globe, Converge, or anything na ISP provider. So itong kabilang side is ito yung isasalpak natin doon dito sa ating main router, and then itong other side naman is dito sa one port ng ating router. So yan. And then, after nun guys, ang magiging purpose ng tatlo is, if na-install na natin or nabigyan na natin ito ng internet connection, pwede na tayong magsalpak dito ng mga LAN cables na papunta sa ating laptop or computer or anything na kailangan ng internet connection. So, yan. First step, isalpak lang natin yung mga kailangang isalpak sa kanyang mga ports, ang power adapter, tsaka yung LAN cable niya. Yan, ganyan lang yung pag-setup guys. And then, once na okay na to, is proceed na tayo sa ating computer or laptop. Pwede rin sa ating mga mobile device kung paano siya i-install. So, i-configure lang natin siya. Para sa ganun is mabigyan natin siya ng sariling password at sariling SSID name or yung kanyang Wi-Fi name. Anyway, pwede naman siyang plug and play lang guys na hindi nyo napapalitan yung kanyang Wi-Fi name or password. But for security and privacy purposes, mas maganda pa rin lagyan ng mga ganong details para makaiwas dun sa hacking. At kayo lang yung nakakalam ng inyong password. So yan, proceed na tayo dun sa ating computer and i-configure natin siya. So, ayan guys, andito na tayo sa ating computer. So, connect lang muna tayo sa ating router. So, hanapin nyo lang yung network na ang kanyang pangalan is Tenda. So, connect lang kayo dyan. So, once na connected na kayo guys is punta lang kayo dito sa Google Chrome. So, lalagay nyo lang yung IP address ng ating router.
192.168.0.1. So ayan, nandito na tayo sa kanyang dashboard, and then makikita nyo is andito yung kanyang internet settings, yung connection type, wireless settings, nandito yung Wi-Fi name and Wi-Fi password kung gusto nating palitan. So proceed muna tayo dito sa kanyang connection type. So dito guys is depende sa ISP provider ninyo ang ilalagay nyong details dito. So kung yung ISP provider ninyo is nagbigay siya ng PPPoE connection, i-input nyo lang dito yung kanyang username and password. Maglagay lang kayo ng password dito na binigay ng inyong ISP provider. So dito naman sa dynamic IP, sabi niya, wala ka nang gagawin dito guys as long as in-install mo na yung LAN cable na galing sa inyong main provider or sa inyong main router. So dito naman sa static IP guys, so dito sa static IP is kailangan mong input tong mga necessary details na to. So kung sinet up mo yung iyong main router as static IP, kailangan mo pang input yung mga details dito. So since mas gusto natin yung auto-connected siya, piliin muna natin yung dynamic IP. And then proceed tayo dito sa kanyang wireless settings. Sabi niya dito is andito yung Wi-Fi name and kanyang Wi-Fi password. So wala pang password yung ating secondary router na Tenda. So dito sa stage na to is pwede na nating palitan. So dito sa Wi-Fi name, pwede nyo rin siyang palitan guys. So like for example, gagawin nyo siyang secondary router sa inyong second floor. Much better na lagyan nyo siya ng parang indicator na itong router na to is intended lang talaga for your second floor. So ganyan lang, lagyan lang natin ng Wi-Fi name. So second floor router, yan. And then dito sa password is maglagay lang kayo ng sarili nyong password guys. But for the sake of this tutorial, ito lang muna yung lalagay kong password nya. So yan. Dito is kahit ano naman yung pwedeng ilagay ninyong password as long as make sure lang na memorize nyo siya. And then after nun guys is press OK lang. And then ayan guys, sabi niya dito, the wireless connection has been disconnected. Please connect to the Wi-Fi name second floor router. So madi-disconnect yung inyong device and mapapalitan na yung Wi-Fi name ng second floor router. So try nating i-check. So ayan, balik ulit tayo. So ayun guys, makikita nyo andito na yung bagong pangalan ng ating Tenda router. So connect tayo, and then dito is kailangan mo nang input yung bagong password na nilagay mo kanina. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ayan guys, connected na tayo ulit. Ayan. And then yun, okay na yung router, na set up na natin siya. So ang next na gagawin nyo na lang is kung saan nyo ipoposisyon yung router. Mag speed test muna tayo para ma-check kung gaano ba yung kabilis yung ating router. So andito tayo sa kanyang aking browser, and then click ko lang yung speed test. Yan. So ito nga pala yung pangalan ng aking ISP provider. By the way guys, yung plan ko dito sa bahay is 115 Mbps nga pala siya. So kung makikita nyo dito sa speed test natin, ang kanyang average speed is around 80 Mbps sa kanyang download speed. And sa kanyang upload speed naman is nasa around 50 Mbps. So yung marireceive nating internet from our router is
Depende pa rin sa plan natin guys. So dito kasi sa case ko is naka LAN cable ako kaya medyo mataas siya. But like for example, naka mobile phone ka lang and naka-connect ka sa router, expect mo na hindi magiging ganito yung speed ng internet ng iyong device. So ayan guys, kung gusto nyo namang makita yung parang other features ng ating router sa kanyang dashboard is balik lang ulit kayo doon sa kanyang IP address 192.168.0.1, and then mariredirect kayo dito guys. Makikita nyo dito yung mga necessary details. So ayan, dito yung kanyang internet settings, kung gusto nyo ulit palitan siya, yung wireless settings, ayan. Kung may mga gusto kayong i-enable or disable, may Wi-Fi schedule, may WPS, yung mga yan guys. Pwede nyo rin parang i-hide yung kanyang Wi-Fi name. So kung magko-connect kayo guys is, you just need to input yung as in Wi-Fi name and then password. So parang this feature is more likely sa privacy purposes. And then nandito naman yung kanyang bandwidth control. So dito guys, makikita nyo rin dito yung pwede nyong i-block yung mga devices na nakakonect sa inyong Tenda router. Yan. Yan, naka-disable yung. Dito naman sa wireless repeating guys, pag isi-set up nyo siya na walang LAN cable, pwede rin yun. Meron din yung parental control dito guys. Pwede nyong iset up yung Wi-Fi time ng inyong mga anak. Yan. Pwedeng repeat every Monday, Tuesday, ganun. Pwede nyong schedule. And then dito nyo rin pwedeng i-block yung mga restricted website na gusto nyo. Pwede kayong maglagay dito guys. Dito naman yung advanced settings nya guys. Medyo kung na to, baka hindi nyo naman na kailangan na itong palit-palitan. And then dito tayo sa administration. So kung gusto nyo pang lagyan ng secondary protection yung kanyang router, pwede kayong maglagay dito guys ng administration password nya. And then dito rin pwede rin kayong magpalit ng inyong mga IP address dito. Pwede nyong i-reset yung IP address nya. And then makikita nyo rin dito yung kung gusto nyong i-reboot yung kanyang router, i-reset. Gusto nyo ulitin na palitan ng Wi-Fi name at password, nandito sa lahat-lahat guys. Yan. So I hope this video helps you guys. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.